Magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po. Andito na naman po tayo. Magkukwentuhan na naman po tayo. At meron lang ako yung konting isi-share lang sa inyo. At para pag-usapan din natin tong mga maiinit na issue dito sa lungsod ng Maynila. Partikular na dito sa mga tumatakbong mga kandidato. Kapwa nila kandidato ngayon, nag-uumpisa na, binabanata na nila. At nagtataka naman ako dito sa isang kandidato na to. Na feeling niya malakas na siya. At akala niya na sa ginagawa niyang bawat punta niya sa mga tao, napapaganda siya. At siyempre, alam niyo naman, ang mga kandidatong to, talagang hanapan kanila ng butas. Hahanapan kanila ng butas. Pero nagtataka rin ako. Kasi yung mga binabanat nila dito kay Isko Moreno, yung mga nakaraan, yung mga ginawa ni Isko, nangutang daw, nagbenta daw, ng kung ano-ano. Di ba yun yung mga sinasabi nila lagi. Pero bakit hindi nila sinasabi yung mga ginawa, yung mga bagay na ipinatayo? Yung bagay na talagang nakikita ngayon ng mga Manileño at napapakinabangan ng maraming Manileño. Hindi nila binabanggit yun. Binabanggit nila yung inuta. Parang gusto nilang sabihin na nangutang si Yorme para sa kanya lang. Parang hindi naman ata makatwiran yun. Pero ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang takbo ng politika. Talagang hanapan ka nila ng butas. Yung magandang ginagawa mo, gagawan nila ng negative para ipukol sa'yo. Ito namang mga Manileño, yung ibang Manileño, hindi naman lahat, hindi naman karamihan, yung konting Manileño, medyo nauuto na itong kandidatong to. Di ba? Hindi niya alam na hindi lang siya ang nanguuto sa kandidato, inuuto rin siya ng mga tao. Di ba? Kasi na marami rin tayo kahapon, nandun tayo sa anniversary ng National Press Club. Meron din tayo mga nakakwento mga kaibigan. Kinuwento din niya yung yung nangyari sa kanya nung nandito siya sa kandidato na to. Sabi nga nung iba na maganda lang ngayon kapag sa una, talagang galante. Pero pag yung tapos na yung parang itsapera na, parang wala na, hindi ka na gaanong papansinin, hindi ka na lahat, wala na. Yun ang mali. Di ba? Kasi pagka ganun, pagka gusto mo mawak ng tao, dapat aalagaan mo yan hanggang sumapit ang eleksyon. Kaso nga lang, sabi sa akin, napakadami na. Napakadami nang umaalis. At nalalaman yung totoong ugali na itong kandidato na to. Naku po, Maria Josep. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Yung attitude ng isang kandidato ang kailangan natin. Kailangan natin tong isang attitude ng isang kandidato para malaman natin kung totoo lahat ng kanyang mga sinasabi. Pero sa tingin ko, malabo na maungusan o talunin itong si Isko Moreno Oo, ito lang sa akin Sinasabi ko na paulit-ulit, di naman ako Isko Moreno. Pero nakikita natin at nasusubaybayan natin lahat. Kasi pagka nakikita ko ang isang kandidato na panayang banat, panayang sira, wala, hindi yan kakagatin ng mga Manileño. Kasi kung sira ka na naman na sira, naku po, marami ng mga kandidatong ganyan na nangyari. Na kapag naninira tayo, kapag nagsasabi tayo ng negative sa isang kandidato, parang nawawala yung amor ng mga Manileño. Ganun po ang mga isip ng ilang Manileño. Pero sa nakikita ko ngayon, siguro mas talagang lamang to si Isko. Talaga naman lamang siya sa survey. Kahit saan ka mag-survey, lamang ka. Kahit sa mga kalye survey, lamang ka. Nung nakaraan, naglabas ang original Mata ng Manila for Charity Media ng survey. Nakita natin na malayo pa rin naman lamang malayo pa rin. Kasi alam natin itong mga kandidato na to, aangat to kasi nagbibigay ng kung ano-ano di ba? Nagbibigay ng ayuda, nag-aangat, pero hindi nila alam
na yung mga tao, pagkatapos mong bigyan niya mga yan, kung sino talaga gusto nila dun sila. Di ba? Eh itong si Isko Moreno, ito panatag na to eh. Panatag na to eh. Talagang alam natin dito, talagang napakahirap ng talunin kahit medyo bumaba yung kanyang rating. Pero tandaan nyo, malayo pa ang eleksyon. Tataas pa to. Tandaan nyo, hindi pa na masyadong nagko-concentrate to si Yorme sa pag-ikot. Nakipag-usap pa lang siya ngayon, nakipag-ano pala sa mga Manileño. Pero pag ito'y nag-ikot ng buong Maynila, nako po, tataas ulit ang rating nito. Mataas naman talaga ngayon. Mataas pa rin hanggang ngayon. Pero iba ay tataas nito pag siya'y nag-concentrate. Natandaan nyo po yan. Ganyan po ang Isko Magic. Kaya ito si Isko nakakatakot kalaban to dito sa lungsod ng Maynila. Kasi kahit na sino siguro nga sikat na personalidad ang itapat mo rito, parang hindi pa rin kakayanin kahit na binabato pa rin sa ng mga issue, di ba? Hindi kakayanin na talunin to dito sa lungsod ng Maynila. Kahit medyo bumaba yung ano niya, yung popularity rating niya kasi nga alam niyo kung bakit bumaba ng konti. Alam niyo kaya bumaba. Kasi ito si Isko, itong ilang mga kandidato, siyempre todo buhos eh. Buhos sila ng buhos. Buhos sila ng buhos, bigay sila ng bigay. Sige, open sila, open. Kaya itong mga Manileño, talagang pinupuntahan ng Manileño. Kaya doon tumataas, pero yung tinaas nila na yun, yung mga tinaas nila na ilang percent yung tinaas nila, tandaan nyo po hanggang dyan na lang yan. Hindi na po yan aangat. Pwede pa pong bumaba, pero pag angat, hindi na po aangat yan. Pero yung kay Isko, yung performance ni Isko ngayon, ang ganda pa rin ng rating niya, aangat pa yan. Tandaan nyo po yan. Kaya nga yung iba ngayon natatakot. Natatakot na yung ibang mga kandidato, yung mga ibang kandidato tahimik na. Tahimik na yung mga ibang kandidato ngayon eh. Tulad nila Michael Sayas, hindi na natin naririnig. Si Mara Tamundong halos hindi na katulad ng dati na agresibo kaysa pumupunta. Kasi nakikita natin yan sa pamamagitan ng mga post nila, yung mga supporter nila, yung mga tao nila, yung mga post na makikita natin. Kasi nga nakikita ko, kasi alam ko lahat ng mga post dyan mga yan eh. Tinitingnan ko lahat yan, bawat isa. Nakikita natin yung mga post nila. Pagka binabalik-balik na nila, ibig sabihin walang bago. Kasi binabalik na nila. Pero itong kay Isko, nakita natin ay mga supporter ni Isko, pag nag-post, mga bago eh. Puro bago, ibig sabihin yan, may mga activity siya lagi. At lagi siyang nandyan, kausap yung mga Manileño. Ayan po ang pagkakaiba ng diskarte ng Isko. Kasi si Isko hindi na tumitigil, talagang kahit natin gabi, nakita nyo nga nun di ba? Kahit natin gabi, nag-iikot yan eh. Nag-iikot yan, nung mayor siya, nagawa ba yan ng mayor ng Maynila na halos 24/7. Nag-iikot ng Maynila, binabantayan niya talaga ang Maynila. Kaya yung mga Manileño, feeling nila safe sila nung panahon ni Isko. Ayun ang hinahanap-hanap nila. Ngayon, hindi natin alam kasi ngayon yung mga talaga, ito talaga honest to goodness. Itong nangyayari ngayon, may mga nagagawa si Mayora na maganda. Pero mas marami ang hindi niya napapansin dito sa lungsod ng Maynila. Napakarami ang hindi niya nakikita. Lagi natin, akala nila siguro sinisiraan lang sila. Tandaan niyo po yan, hindi po paninira yung ginagawa natin na pagbatikos dyan tungkol dyan sa mga parking. Kasi po sa totoo lang, talaga pong nakakasagabal po yan. Ang pangit na po ng Maynila dahil po dito sa parking na to. Hindi natin alam kung bakit napakalakas ng tinalaga ninyo dyan sa parking na yan. At kahit na anong gawin at kahit na nakikita na ng mga lahat halos ng empleyado o lahat na ng empleyado ng Manila City Hall yung ginagayari dyan sa parking. Pero as usual, deadma pa rin ang pamunuan Lacuna. Tandaan nyo po yan, hanggat hindi natin binabago yung parking na yan, hanggat hindi natin binabawasan yan, hanggat hindi natin inaayos yan, tandaan nyo po, mananatili po na mababa ang ating rating. Di ba po? At wag sasamaan loob ninyo sa atin dahil yan lang ang alam natin para. Ito lang alam natin paraan ang i-shout out kayo sa social media para makarating sa inyo, ayusin natin ang parking. Yun lang po.
Kasi po kung hindi ninyo ayusin yung parking, hindi rin po magsasawa si Kamata na i-shout out yung parking na yan. Kasi ang pangit na. Ang pangit na. Ang Maynila para sa mga Manileño yan. Di ba kailangan natin pagandahin yung parking para puntahan tayo ng mga tao dito sa lungsod ng Maynila. Dayuhin tayo ngayon. Halos umiiwas na sila. Umiiwas na sila sa parking. Dahil dyan sa parking na yan, dahil siyempre na imbis na makapag-enjoy sila rito, na ano sila ng traffic, di ba? Kaya sa ibang lugar na lang sila pumupunta. Titingnan natin kapag tapos na itong eleksyon na to, kung mananatili ba itong si Mayora o bababa siya ng City Hall. Ayan po ang aabangan natin. Pero sa akin ito lang sa akin, medyo 90% o 85%, 90% babalik si Isko Moreno. Tandaan nyo po yan. Hindi po ako maka-Isko, alam nyo yan. Pero sa laban na to, wala naman akong ano dyan kahit na sino sa kanila Pero sa laban na to, naku, mahirap talunin si Isko. Tandaan nyo po yan. Pag ako lalaban dyan, tapos nandyan si Isko, kagasos pa ako, mawawalan ako, gigiboy na lang ako. Di ba? Kasi masasayang lang Madidepress lang tayo pagkatapos ng eleksyon. Di ba po? Hindi po tayo naninira, hindi po tayo kung ano. Basta ito yung ating ating pakiramdam lang. Yun lang pakiramdam lang. Malakas yung natin, parang instinct natin Parang masyado tayong confidence sa instinct natin balikan nyo na lang po ako. At tukso-tuksoin kapag natalo itong si Isko pagkatapos ng eleksyon. Kasi para sa akin, panalo. Tandaan nyo po yan. Hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi ko nararamdaman ng totoo. Di ba po? Kaya kung po sa atin lahat, ano na lang natin, mampanya na lang tayo. Iwasan natin yung repress ng mga dating issue. Di ba? Hanapan natin ng mga bagong issue. At kasama nyo ako na babatikos pag mayroon tayong nakita mga bagong issue. Magandang araw po at God bless.